Sa isang panayam, binigyang din ni Mark Pingris ang kahalagahan ng maging kabilang sa hanay ng Gilas Pilipinas sa kanyang kapanahunan. Binigyang din ito na tinatanggalan ng lisensya ang mga players na tatanggi sa tawag ng tungkulin sa bansang France. Samantalay, marapat daw namang suklian ng SBP at Gilas Pilipinas ang suportang ibinibigay ng ating mga kababayan kung saan dumadayo pa ang ilan sa ibang bansa para ibigay ang suporta sa hanay. At si Senator Jinggoy Estrada kasama ang ilang senador hindi bumotong pabor sa naturalization ni Elizabeth Means para sa hanay ng Gilas Women's Basketball. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Mabigat ang binitiwang pahayag ni Mark Pingris, isa sa mga sumagupa sa mga malalaking kupunan sa kanyang panahon kasama ang Gilas Pilipinas. Inihalin tulad pa nito ang patakaran sa France na tanggal ang lisensya sakaling tumanggi ang isang player na maglaro kung tinawag ito sa hanay. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Mark Pingris sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Masali lang sa 25-man pool, masaya na ako dun eh. Kami ni Ranidal de Ocampo, wala kaming inisip kung hindi to bring honor to our country. Yun lang. Wala kaming sweldo sa Gilas at maliit na allowance lang sa practice. Sa France, kung tinawag ka at ayaw mong maglaro na walang dahilan na excusable, tanggal ang lisensya mo. Alam niyo, may lalim yung sinabi ni Mark Pingris tungkol sa paglalaro para sa Gilas Pilipinas. Ibinahagi niya na noong panahon nila ni Ranidal de Ocampo, kahit mapasama lang sa 25-man pool, malaking karangalan na po yun. Hindi raw nila iniisip kung may sweldo o wala. Ang nasa isip lang nila kung paano makapagbibigay ng dangal sa bansa. Pinapakita nito mga playoffs kung gaano kabigat ang halaga ng national team para sa ilang manlalaro. Kapag tinawag ka para magsuot ng jersey ng Pilipinas, ibang klaseng responsibility po yun. Hindi lang yun tungkol sa laro o sa liga, kundi tungkol sa pagre-represent sa bansa sa international stage, di ba? May punto rin ang binanggit niya tungkol sa sistema sa France, kung saan sinasabi na kapag tinawag ka ng national team at tumanggi ka ng walang malinaw at valid na dahilan, maaari kang mawala ng lisensya para maglaro. Mabigat na parusa po yan at nagpapakita kung gaano kahalaga sa kanila yung paglalaro para sa bansa. Dito sa Pilipinas, wala namang ganong klaseng patakaran, di ba? Iba rin ang sitwasyon ng bawat player. May kanya-kanyang kontrata kasi, commitment sa liga at personal na dahilan. Kaya mahalaga pa rin ang pag-unawa sa bawat sitwasyon. Pero sa pananaw ng maraming Pilipino mga playoffs, malinaw din ang damdamin nila. Kapag para sa bayan ng laban, malaking bagay kung ang isang player na tinawag ay handang tumugon, may bayad man or wala. Hindi ito tungkol sa pagbatigo sa sino man kundi tungkol sa diwa ng paglalaro para sa bandila. Sa huli, ang sinabi ni Pingris ay paalala lang ng isang panahon kung saan ang pagsuot ng jersey ng Pilipinas ay itinuturing na isang napakalaking karangalan. At hanggang ngayon, yun pa rin ang inaasahan ng maraming fans sa sino mang tatawagin para maglaro para sa Gilas Pilipinas, ang buong pusong paglilingkod para sa bansa. Samantala, naniniwala pa rin ang ating mga kababayan na dapat suklian ng Gilas Pilipinas, partikular ang namumuno nito, ang suportang ibinibigay nila dito. Ang issue ay nagmula sa sinabi ni Assistant Coach Sean Chambers na mas kailangang manalo ang Gilas sa mga kupunan ng Iran, Iraq at Syria kumpara sa New Zealand at Australia. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Sana suklian din naman nila yung support na binibigay ng mga fans sa pamamagitan ng pagbubuo ng solidong lineup at mahabang preparation. Alam naman pala ng SBP kung gaano kamahal ng mga Pinoy yung basketball Dapat sulitin din nila sagad na. Tulad sa case ni Kai, alam natin without Kai, hirap tayo sa powerhouse. Yung pagkatalo natin ng Twice versus Taipei, talagang masakit para sa fans po yun. At isa na ako sa nalungkot doon. Paano naman yun? Mararamdaman mo dito yung emosyon sa sinabi ng fans, di ba? At totoo naman na malalim ang pinanggagalingan nito. Galing sa tunay na pagmamahal sa Gilas Pilipinas. May punto yung sinabi ni Sean Chambers na mas critical ang mga laban kontra Iran, Iraq at Syria dahil doon talaga nakasalalay ang usad sa crossover at sa World Cup qualification. Yun yung reality ng format. May mga larong mas mabigat ang impact kaysa sa iba, di ba? Pero hindi rin mali ang nararamdaman ng fans. Para sa kanila, bawat laban ng Gilas mahalaga, lalo na laban sa malalakas na team tulad ng Australia at New Zealand. Doon kasi nila nakikita kung nasaan na talaga ang level ng team. At kapag mga laro na mabigat ang talo o sunod-sunod na pagkukulang, natural lang na masaktan at magtanong ang supporters. Yung punto tungkol kay Kai Sotto, may bigat din po yun. Malaking factor talaga siya sa inside presence ng team, lalo na laban sa mga pisikal at matatangkad na kalaban. Kapag kulang sa ganong klase ng player, ramdam agad ang epekto, di ba? Lalo na kontra powerhouse team
team. Pero sa dulo, hindi ito yung usapan ng sisihan Mas malinaw itong panawagan ng fans. Sana masuklian yung walang sawang suporta, yung mga bumibiyahe, gumagastos, at buong pusong sumusuporta sa pamamagitan ng mas solid na lineup, mas mahabang preparation, at mas handang performance sa bawat laban. Kasi para sa Pilipino, hindi lang important games ang laban. Lahat ng laro ng Gilas may bigat at sa bawat laban, dala nila hindi lang ang bola, kundi ang tiwala at pag-asa ng buong bansa. Good news naman ang hatid ng Senado sa SBP. Kahapon ay tuluyan na umanong kinumpirma ng Senado ang pagiging Pilipino ng mga manlalarong sina Maudo Malik Diof kasama si Elizabeth Means. Sa kaso ni Diof, 20 senador umano ang pumabor habang 17 naman kay Means kung saan kasama si Senator Jinggoy Estrada sa mga tumutol. Kung bakit, narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Senator Jinggoy Estrada sa report ni Myla Aguer ng Inquirer. Kung talagang interesado siyang makakuha ng Philippine citizenship, dapat na andito siya ngayon sa gallery ngayong gabi. Pero yung aplikante na pinag-uusapan namin ngayon, wala. Kaya yun ang dahilan kung bakit nag-abstain ako sa boto. Well, mainit pero malinaw ang sitwasyon dito mga playoffs. Yung punto ni Senator Jinggoy na sinang-ayunan din ni Senator Joel at Robin Padilla, umiikot sa isang bagay lang po yan. Pagpapakita ng personal na commitment. Para sa kanila kasi, kung seryoso sa pagkuha ng citizenship, mahalagang present ang aplikante sa mismong deliberation. Sa kabilang side, may paliwanag naman si Senator Francis Pangilinan na kinailangan umanong umalis ni Means dahil sa family emergency. Sa ganitong sitwasyon mga playoffs, makikita na parehong may point yung dalawang panig. Isa sa aspeto ng proseso at commitment at isa naman sa human side na may mga pagkakataong may mas kailangang unahin. Pagdating sa basketball, malaki ang magiging epekto ng ganitong sitwasyon. Kung matutuloy ang eligibility ni Maudo Malik Diof, malaking dagdag siya sa future ng Gilas Pilipinas kung sakali, di ba? Lalo na sa sukat, athleticism, and of course yung depensa laban sa mas malalakas na international teams. Mga ganitong klase ng player ang kadalasang kulang kapag umaharap sa mas pisikal at matatangkad na kalaban. Sa side naman ng women's program, ramdam din ang potential impact ni Elizabeth Means sa Gilas Pilipinas women's team. Sa ngayon, nahihirapan ng team sa mga laban kontra international opponents sa qualifiers, di ba? For sure, nababalitaan nyo yan. Kung makakadagdag siya sa lineup, pwede siyang maging boost sa experience, skill set, at overall competitiveness ng team. Sa kabuuan, hindi lang ito usapin ng isang hearing o isang boto. May direktang epekto ito sa direksyon ng Gilas Pilipinas, lalaki man or babae. Kaya bawat desisyon dito, hindi lang legal o political ang usapan, kundi pati ang kinabukasan ng Philippine basketball sa international stage. So guys, maraming salamat.